kanyang opinyon. Kong, good morning. Good morning po. Maraming salamat sa pag-imbita sa programa ninyo. Alright, kumusta naman ang ginagawang paghahanda para sa mangyayaring botohan sa plenaryo mamaya kaugnay sa impeachment complaints laban kay VP Sara Kong dyan sa mababang kapulungan? Well, sa bahagi naman po ng minorya, abala din tayo sa pag-aabot ng mas maraming mamamayan na malaman yung mangyayari today, and sa mga nakakaalam ay sila din ay nararamdaman yung pangailangan na umaksyon. So actually meron pong mobilisasyon sa umaga na around 10 a.m. mangyayari para sabihin sa mga miyembro ng mababang kapulungan na isang boto lang ang valid, so to speak, no? Ito yung boto na para sa pananagutan. So inaasahan natin na kapag nakita ng mga kapwa-miyembro natin na malakas talaga ang clamor ng mamamayan na dapat simulan na yung paglilitis para hindi na paligoy-ligoy pa, no? Dapat na bumoto ng yes mamayang plenaryo. Okay, sa minority bloc, ilan ho ba kayo lahat, Kong? Sa minority, sa pagkaalam ko, no, pero siguro mas nagsasalita ako bilang miyembro ng Makabayan, pero sa minorya, mga nasa 27 or so ang mga miyembro nito. 27. So, lahat yung 27, yung boto po ninyo, yes to impeach VP. Hindi ko po matitiyak na magiging yes ang boto natin. Actually, kapwa miyembro ng minorya natin, for example, sila Representative Marcoleta, and even sila Representative Suntay na naging on the record ay critical doon sa buong impeachment process. Yan hindi pabor sa tingin ninyo? Yes po. So, syempre may ilang boto na supportive kay VP Sara. Pero ang atin naman, hindi naman to suporta kay VP or hindi eh. Diba? Yung nangyayari ngayon ay proseso ng pananagutan nakalagay sa konstitusyon. Dahil may nakikita tayong impeachable offenses na ginawa ng isang opisyalis at gusto nating ma-verify kung totoo or hindi. Sa stage tayo ngayon na yung House Committee on Justice, may report na po silang isinumite, sinabi nila na yes, may probable cause para dumaan sa paglilitis sa Senado. At kailangan na ngayon ng tatak ang 1/3 ng miyembro ng House of Representatives para opisyal na ibigay po ito sa Senado. So, mayroon ho ba kayong mga naririnig dyan, yung mga ugong-ugong sa iba pong mga miyembro po ninyo, sa inyo pong kapwa, mga kongresista? Yung pangkalahatan na nakikita po ninyo? Kasi yung iba sinasabi, mukhang makukuha yung 200 votes. That's more than 1/3. Diba? Sa kailangan na para ma-impeach dyan sa mababang kapulungan ang pangalawang pangulo. Opo. Pero sa tansya po ninyo, sa tingin po ninyo, Kong, aabot ba sa 200 o hihigit pa o may mga kasama kayo dyan sa mababang kapulungan na medyo alanganin, kinakabahan at nagdadalawang isip pa at mukhang magiging yung boto nila? Pwede ba mag-abstain sa botohan? Opo, pwede po mag-abstain. Pero sa bahagi natin, no, nakikita natin na papalo ito sa equal or higit pa na mga bumoto para sa impeachment noong nakaraang Kongreso. No? Last time, it was around 215. Pero ngayon, nakikita natin na baka humigit pa. Dahil kung maalala natin yung mga articles of impeachment and yung allegations ng 19th Congress, nakasentro sila sa Confidential and Intelligence Fund. Pero ngayon, dumagdag yung ebidensya. Nakita natin na merong mga SAL-N declarations si VP Sara na sabi wala raw siyang cash deposit. Ibig sabihin, sa loob ng bangko, sa bank account niya, no,
ay wala yung masasabi or dinedeclare na laman. Pero yung makikita natin sa report ng Anti-Money Laundering Council ay mga bilyones pala ang dumaan. So sa atin, may disparity, may hindi tamang declaration, may misuse and abuse of confidential and intelligence funds. Dumagdag po ang ebidensya. So sabihin natin may mga miyembro ng Kamara na may agam-agam dahil po at the end of the day may political forces na gustong si VP Sara ay hindi makuha yung pananagutan na dapat ay pinoproseso naman laban sa hindi lang sa kanya pero kahit sino na may aligasyong mali. At the end of the day, tatangbalin mo sa ebidensya, dapat klaro lang naman ang boto natin. Itong botong to tatatak to sa kasaysayan. Tatatak to sa kung anong paninindigan mo ng isang tao tungkol sa pananagutan. I think ang vote lang po dito ay yes. Pero paano natin makakasiguro na talagang yung ibang mga kasamahan nyo dyan sa mababang kapulungan, yung kanilang boto magbabase doon sa mga binabanggit nyo ngang mga ebidensya laban sa akusasyon, no, kay VP Sara para ma-impeach ito. Since, impeachment, alam naman natin, hindi lang naman ito legal na hagbang. Kung hindi, ito parati nating naririnig yung salitang political process. May halong politika din, nakasalalay din ito sa political interest ng bawat mambabatas. Apo. Tama kayo na sa punot dulo naman, hindi naman may bigat ang bigat ng isang argumento pero isang bahagi lang siya ng nagpapagalaw sa mga tao. Dito na po papasok yung malawakang pagkilos ng mga mamamayan para maramdaman ng ating mga opisyales kung ano ang tindig ng mamamayan. Siguro may ilang kinukonsidera yung aktibidad sa social media, yung malawakang disinformation network na ginagamit at sangkot si VP Sara para at the end of the day ang madungis ay yung iba at siya ay ginagawa ng paraan para malinis yung pangalan. Pero kung pupunta naman po kayo sa mga komunidad at tanungin sila kung gusto nilang may paglilitis bang mangyari, may pumunta to sa Senado, paramihan, much more, ang nagsasabi yes. No? Dahil ang trial, hindi naman yan one done na guilty ka pagkatapos. Ang trial ay specifically proseso para ma-determine yung guilt or non-guilt ng isang tao. Hindi dapat katakutan ang paglilitis. Ito nga dapat ay wina-welcome dahil sa punot dulo nito, ibig sabihin, dapat, no, gumagana yung proseso ng pananagutan dito sa bansa. So, wala pong kinakatakutan to. Mas maraming naiintindihan na pwedeng mangyari to. And sa mga mambabatas natin, no, kung may agam-agam pa sila, no, kailangan lang bang hawakan no, ang mga proseso na ito? Anong ibig sabihin ng desisyon na to? At the end of the day, ano gusto ng mamamayan? Well, binabanggit nyo, ano bang gusto ng mamamayan? At sinasabi nyo nga, kung bumaba sa komunidad, ang nais ng karamihan, base po sa obserbasyon po ninyo, At saka mga surveys din sa po. surveys din, na sinasabi gustong ma-impeach, mapanagod ang pangalawang Gustong magkaroon ng trial, ang pangalawang Pangulo. Yung bang gusto nilang magkaroon ng trial para malaman ang katotohanan, para lumabas ang totoo, o nais nila na mapanagot ang pangalawang Pangulo? Well, yung surveys na minimension natin specifically, ang mas uniting agreement pa ay yung magkaroon ng trial. No? Yung may ilan dyan na at the end of the day, may support na gustong ipahayag kay VP. Pero may appreciation na kung wala namang tinatago, edi sunod yung trial. Pero sa bagay naman ng representasyong ito, yung ng kabataan, no, meron tayong paninindigan na yung ebidensyang nakita natin ay sapat at may kasapatan
para hindi lang magtuloy-tuloy, no? Pero para nasabing may pananagutan dapat na mangyari. Oo. Yan. Kasi, well, kung ibabase natin sa survey, ang sinasabi ng survey, karamihan ang sumagot ay gustong ituloy o magkaroon ng trial. Tapos, kung titingnan din natin yung survey na iuugnay natin, no, para sa nalalapit na, although ang iba'y sinasabi matagal na yan, pero para sa mga may interes sa 2020 national elections, malapit na yan. Lang lumalabas sa survey, malakas pa rin ang pangalawang pangulo for 2028 national elections. So, doon papasok sa isip natin, baka gustong malaman ng katotohanan ng publiko na walang kasalanan ang pangalawang pangulo. Lumabas na ang totoo. Kasi kung ibabase natin yung kabilang survey para sa election, malakas eh. Kung nais nilang ma-impeach ang pangalawang pangulo, yung survey for 2028 national elections, makikita natin mahina na yung suporta. 'Di ba? Doon natin iuugnay ngayon sa ano ang posible magiging boto rito ng ilang mga mambabatas. Yes po. No. Siguro at the end of the day, yun yung reason kung bakit may agam-agam. Dahil kung babasehan lang natin yung mukha ng political support, meron pa rin. Pero sa punot dulo naman po nito, ang panghahawakan natin, no, yung proseso. Ang proseso, sinasabi na, okay, sa paglilitis, dito natin ilalabas yung both sides, yung evidence ng both sides at ititimbang ng korte, in this case, yung impeachment court, ang Senado, kung ano yung mas mabigat o hindi. Unfortunate naman dito, no, ay at many points, no, pwedeng si VP Sara Duterte ibigay yung kanyang sagot, ibigay sa taong bayan kung ano yung kanyang katotohanan, quote-unquote, laban doon sa allegation na binibigay. Hindi naman po niya ever nag-show up sa House Committee on Justice hearing, and even kahit sa mga finafile niya po sa Korte Suprema, lahat po ito ay procedural at hindi substantive. So, atin, kaya nga po, uhaw na uhaw ang taong bayan sa katotohanan, and therefore may malaking kagustuhan ang taong magtuloy-tuloy ang trial. It is because hindi ilag po sa pagsagot si VP Sara. So ngayon po, dinadaan natin sa proseso para sagutin na finally. And if ever na may findings of corruption, may findings of misuse of funds, itigil to at syempre ibalik sa taong bayan para ilaan ito sa mga serbisyo, edukasyon, kalusugan at iba pa. Opo. Kung dyan ba sa mababang kapulungan, ilan po yung mga mababatas ang miyembro ng PDP Laban? Hindi ko po kabisado ngayon kung ilan po yung miyembro niya. Sensya na. Okay. Pero sa tingin ninyo, marami-rami mga mababatas ang miyembro ng PDP? Hindi po marami yung members nito. Ang pinakamaraming mga members ay kung matatakta natin, no, and then syempre yung NUP, yung dating Lakas, and then dyan yung PSP. O sila po yung mga dominant forces ngayon sa ating mababang kapulungan. Opo. May lumalabas na na bali-balita, may pagbabanta daw ang PDP sa mga bobotong pabor sa impeachment. Siguro, sorry, unang-una to clarify sa pagkaalam ko, dalawa lang ang miyembro ng PDP na district representatives ngayon. Sa mataas na kapulungan, may 3 miyembro sila. Oo. Pero may ganun bang pagbabanta kong? Na ano po? Di umano ang PDP sa mga bobotong pabor. May mga narinig ho ba kayong ganitong balita sa ngayon sa Kongreso? Wala po tayong naririnig na gano'n, and medyo mahirap pong magawa sa tingin ko dahil dalawa lang po ang miyembro ng PDP. But at the end of the day, ang gusto natin, no, ay yung pagkiling doon sa prosesong nakalagay sa konstitusyon. Hindi naman po threat yan dapat, hindi natin patulan yan. Yung tignan natin ebidensya, yung gusto ng mamamayan. At the end of the day, ang gusto nila, magtuloy-tuloy na po ito sa trial. Alright.
Kong, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Panawagan at mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo tigit napakarami ang sumusubaybay rito sa kung ano ang magiging future, no, ang magiging sitwasyon nitong impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Maraming salamat sa pag-antabay sa isang makasaysayang araw sa ating bansa. Dito natin itatakda no sa sa kagustuhan natin na yung pondo ng bayan mapunta sa mga serbisyo. Titindig ba tayo na ang gamit nito dapat ay mapunta talaga sa tao, o hayaan ba natin na yung mga iilang gamit na may ebidensya tayong hawak na hindi tama, hahayaan natin? So syempre, hindi lang naman kay VP Sara Duterte ang pananagutan. Ang pananagutan, pagsasabihin natin sa corruption, nandyan din po si President Marcos Jr., andyan din syempre yung mga ibang opisyales sa sangkot. So isa lang po ito sa mahaba nating tatahakin para sabihin natin lahat ng sangkot dapat managot. And so ngayon po, around 10 a.m. sa harap ng House of Representatives may pagkilos. Kung gusto nating ipahayag yung boses natin kasama ng mas malawak na hanin ng mamamayan, iba't ibang sektor, pumunta po tayo, iparamdam natin na lahat tayo gusto natin, pananagutan gusto natin ng paglilitis at ayaw natin yung tinatakasan siya. Alright. Maraming salamat, Kong Renico, sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po. Mga kasama ang Kabataan Party List, Representative Renico at 8:30 in the morning. Magbabalik pa rin ang ating programang Straight to the Point.